kabakyard. Tsaka ang lakas nitong bumarako ngayon mga kabakyard. Dahil excited na siya na malagyan natin ng partner. So, ayan. Lagyan na natin itong hand ko na black. So ayan mga kabakyard, binarakuhan agad. So ang ganda ng polish white ko mga kabakyard. Hi mga kabakyard, welcome back again sa aking YouTube channel. So kumusta po kayo mga kabakyard? So i-update ko sa inyo ngayon mga kabakyard ang aking ginawang kulungan para sa aking mga Polish roaster dahil natapos ko na. At ipapakita ko din sa inyo kung ano ang mga female na ipapartner ko sa kanila ngayon dahil maglalagay na ako ng mga breeder doon na pwedeng makaproduce ng itlog at sisiw sa aking munting backyard. So wag na nating patagalin mga kabakyard. So ayan mga kabakyard, sa wakas natapos ko na ang ating 2 kwarto ng kulungan para sa aking mga Polish roaster. So ito po yung setup sa loob ng aking kulungan mga kabakyard. So naglagay muna ako ng lupa sa ilalim and then pagkatapos nilagyan ko siya ng buhangin. And then pagkatapos ng buhangin is naglagay ako ng mga maliliit na bato para maganda ang pag-apak ng aking pairing dito na ilalagay. So, nilinis ko muna ang aking mga materyales para ready na ang aking mga alaga ngayon na ilagay dito. Dahil ito ang araw na maglalagay ako ng mga pairing na isasalang ko na for breeding dahil tapos na nga ang ating kulungan. So, dapat na tayong maglagay ng mga parisan dito para makapag-produce na ako ng itlog. At maka-update na din ako sa inyo pag once may sisiw tayong bago sa project ko ngayon. So, ganito lang po kasimple ang aking ginawang kulungan mga kabakyard. So, gawa lang po sa kawayan. So, inuna ko muna ang mga male. So, ayan po yung male ko na galing Davao. So, ito. Ganito siya kaganda mga kabakyard. Isa po siyang white Polish roaster. So, ang edad po niya is nasa 14 months old na po ito. At saka ito po yung sit up sa aking pakainan. So ganito. Saka ito yung patubigan nila. At saka ganito ka lapad ang kanilang breeding area. So dito naman sa kabila, nandito yung Polish ko na roaster. So nandito po siya. At saka ganito din yung sit up ko sa pakainan. Ayan. At saka ito naman yung patubigan niya. So ganito po kaganda ang aking Polish na roaster. So ngayon, kukuha na tayo ng mga pampartner sa kanila para start ko na ang pag-breed sa aking mga alagang Polish roaster. So dito lang ang lagayan ko mga kabakyard sa aking ipapartner sa kanila. So ayan. Ito na po yung ipapartner natin sa kanilang mga backyard. Actually, maganda na ang kanilang katawan. Mataba na siya. Lalong-lalo na itong white Polish Friesel ko. So, mataba na siya. Maganda na ang kanyang katawan. Napurga ko na din siya. So, good na po ito na isa lang natin for breeding. So, ito po yung ipapartner ko mga kabakyard sa aking Silver Lace Polish na roaster. At saka ito namang itim. Ito po yung ipa-project ko sa aking white Polish roaster. Dahil ang plan ko, if makapagpalabas ako ng magandang quality, kasi ang gusto kong mangyari mga kabakyard, dapat ang crest niya is white and then yung katawan niya is black. So napakagandang materialis po yan mga kabakyard, o napakagandang project po yan dito sa aking munting backyard if makapagpalabas tayo ng ganong klaseng kulay sa mga alaga kong pansi chicken dito. So, unahin ko na tong itim mga kabakyard. Ilagay ko siya sa aking Polish na white. So, dito ka muna sa taas. Yan. Cute niya mga kabakyard. Tsaka,
Ang lakas nitong bumarako ngayon mga ka-backyard. Dahil excited na siya na malagyan natin ng partner. So, ayan. Lagyan na natin tong hen ko na black. So, ayan mga ka-backyard. Binarakuhan agad. So, ganito ang estado mga ka-backyard pag once ready na ang ating inilagay na parisan for breeding. So, ayan. Ganyan po siya kaganda. Huwag mong awayin yan. Barakuhan mo lang. So, kakaiba po ang postura ng Polish White na to mga ka-backyard. Malaki po yung palo niya na parang V. So, ganyan po yung palo niya. So, ito po yung palo niya. Saka, ito naman yung dito niya. Mahaba din. So, hindi po sila magkatulad sa isa kong Polish ito. So, hindi po masyadong nakikita yung palong niya at saka yung lambi ng kanyang sa baba ng kanyang toka. So, hindi po nakikita ng masyado ang kanyang lambi. So, ganito po ang itsura mga ka-backyard pag once kondisyon na kondisyon ng ating mga alagang Polish rooster. So, pulang-pula po yung mukha nila at saka maganda po ang kanilang mga balahibo. Katulad po sa rooster ko dito sa kabila. So, ito po yung palatandaan na kondisyon ng ating mga breeder na rooster. Kapag pulang-pula ang kanilang palong, pulang-pula ang kanilang mukha, maganda ang kanilang balahibo, at saka mataba sila. So, ito po ang palatandaan na ready na isalang natin for breeding ang ating mga alagang manok. So, kukunin ko naman yung white mga ka-backyard para isalang ko dito sa kabilang kulungan. So, ang ganda ng Polish White ko mga ka-backyard. So, siya po yung ipapartner ko sa aking Silver Lace Polish na male. So, ito po siya. So, ilagay natin mga ka-backyard. So, ayan. So, bagay na bagay po silang dalawa. Dahil masyadong long hair ang aking Silver Lace Polish na rooster. At saka maganda din ang kalidad ng aking Polish Frizzle na hen. So ayun mga ka-backyard, binarakuhan agad ng rooster ang aking nilagay na hen. So dito na magtatapos ang vlog ko mga ka-backyard. Update ko na lang kayo pag once naglalagay na ako ng paitlogan sa kanila, o di kaya kapag may nangitlog na sa kanila, para makita nyo kung ano na ang nangyari sa aking dalawang parisa na to. So don't forget to like, share, and subscribe mga ka-backyard para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa aking mga alaga sa bahay. So God bless po sa ating lahat mga ka-backyard. Mag-ingat po tayo.